Masayang araw po mga ka-PL. May isang mama, galit na galit, gustong manakit, nagmumura sa itaas mismo ng entablado mga kababayan sa isang event na tawagin na lamang po nating PhilJapan Mirai Kuna Economic Summit. Di umano itong mama na ito campaign donor, di umano mga kababayan, nibangag noong 2022 nung tumakbo siya sa pagka-presidente. Campaign donor, di umano. O eto po yung video mga kababayan, panuorin po natin. Kayo na lamang po ang kumilatis mga kababayan kung sino po itong mama na ito. Alam ko naman magagaling po kayong kumilatis Sa boses pa lang, mabobosesan na ho ninyo. Sa tayo pa lang ng kanyang katawan, malalaman na po ninyo kung sino ho ito. Ngayon, kapag nalaman na po ninyo, paki-comment naman po. Para mabasa ko po kung sino po itong mama na ito. May idea ho ako, pero ayoko pong i-disclose dito, mga kababayan, kasi ayan si Tito Matibag nakatingin po sa mga vlogger yan. Ako, baka bigla na lang po tayong ipasabpina niyan, kaya kayo na lamang po ang humusga. Okay, basahin ko lang po itong napakaliit lang po na caption na mababasa rin po sa mismong bidyong ipapanood ko po sa inyo. O eto, sino itong galit na galit sa likod ng camera? Ayan. Isa ito di umano sa malaking nag-sponsor sa kandidatura ni PBBM mga kababayan. Hindi niya po alam na nakukuhanan ho siya ng camera ng isang netizen, at ito po yung kumakalat ngayon sa social media. At ito na po yung video, panoorin na po natin mga kababayan. Uulitin ko po ng 2 beses para mamukhaan nyo po talaga kung sino itong mama na ito. Okay, o ito na. Because I'm supposed to be committed to this fucking show! So part of that anger is anger at my stupidity! For saying yes to this! I'm sick and tired of the bullshit! And I'm sick and tired that I have to do it anyway! Because I'm supposed to be committed to this fucking show! So part of that anger is anger at my stupidity! For saying yes to this! Because I'm supposed to be committed to this fucking show! So part of that anger is anger at my stupidity! For saying yes to this! I'm sick and tired of the bullshit! And I'm sick and tired that I have to do it anyway! Because I'm supposed to be committed to this fucking show! So part of that anger is anger at my stupidity! O nabusesan nyo mga kababayan, na pintahan nyo ba kung sino yung mga ganong galawan? Yung mama na naka-polo shirt na puti, siya po yung galit na galit at gustong manakit mga kababayan sa harap po mismo ng maraming tao. Kung hindi ako nagkakamali mga kababayan kung hindi ako nagkakamali, nasa posisyon di umano ito ngayon. Ayan. Alam niyo naman po, di ba? Pagka mga katropa, kung totoo man itong video na ito, ulitin ko, kung totoo man itong video na ito, kapag kakatropa ng bangag nating presidente, ipoposisyon talaga yan. Kita nyo nga si Benhur Abalos nga, di naging kabsek na siya ngayon. Ang tanong, bakit kaya galit na galit itong mama na ito? Nagmumura
sa harap mismo ng maraming tao sa isang event. Di umano ito event di umano ng ano nga yun kanina? Miraika Economic Summit, Phil Japan Miraikuna Economic Summit. Yan. Nakakahiya po, meron palang mga bisitang Hapon kung totoo man. Nako, lalong nasisira po yung ating bansa nito, mga kababayan. Ngayon, kung meron po kayong idea kung sino po itong mama na ito, paki-comment po para malaman ko kung confirm yung aking hinala lang naman po. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan. Dahil nga sa masyadong maaangas itong mga cabinet member ng ating presidente. Daming mayaya. Kita nyo kanina, di ba? Nagsisigaw, galit na galit, nagmumura. Yung iba na mga cabinet member ng presidente, di ba ang aangas din ng iba, mga kababayan? Ito po ang naging resulta sa isang survey na isinagawa ng Publicus Asia, mga kababayan. Ito, basahin ko. PQ2 DAS 2026 result. Okay? Across 4 quarters, half of Filipino o 50%, mga kababayan, still disapprove of the overall performance of cabinet members under the Marcos administration, mga kababayan. Lahat di umano ng mga cabinet member, mga kababayan, at ang kanilang overall performance ay disapprove sa ating mga kababayan. 50%, mga kababayan. Hindi nagugustuhan ng mga Pilipino ang mga asta, angas, yabang, trabaho ng mga cabinet member ng presidente. Congratulations, Marcos. Sumasalamin ito sa pamumuno mo. Kung ganyan kababa ang ratings ng inyong mga cabinet member, dahil po yan siguro sa mga kapabayaan mo. Masyado mong inasa sa mga cabinet member mo ang trabaho nila. Baka hindi ka na po nagmo-monitor, sir. Masyado na po kayong kampante. Kasi hudang merong cabinet dyan, merong kalihim, masyado nung inaasa sa kanya ang trabaho niya, na imbis na mo i-monitor pa rin ho ninyo. Hindi po nagsisinungaling itong Publicus Asia, dahil nagtanong-tanong lang naman sila sa mga Pilipino. Ito ang kanilang napulsuhan, at ito ang lumabas sa resulta. Disapprove ang overall performance ng mga cabinet member under Marcos administration, mga kababayan. Ngayon ang tanong, etong mga cabinet member lang ba ang disapprove o bagsak sa ratings, mga kababayan? Eto, na-post po ito, mga kababayan, ni Shun Ferguson Fujiki, yung Japanese po na human rights advocator, mga kababayan, o human rights advocates na si Fujiki. Yung ipinagtatanggol po yung ating Tatay Digong, kilala niyo naman po siguro yon. Na-repost niya po, mga kababayan, na nagmula naman po, ayan, nakikita niyo naman po ninyo, na nagmula naman po sa isang Christopher Barton, mga kababayan. Nakita ni Fujiki, senior niya, na ayon po dito sa nag-post, mga kababayan, breaking pa talaga, net trust ratings ng presidente ito, negative 27 na di umano, mga kababayan. Achievement unlocked, congratulations.
Hayop na yan. Grabe naman kayo. Ito na pala yung achievement ng presidente natin, ha? Net trust ratings di umano ng presidente, mga kababayan. Negative. 27. Bakit ko po nilalagyan ng di umano? Hindi pa naman po ito galing sa ano Hindi po natin nakita ito sa Publicos Asia o sa kung saan mang mga survey firm. Kundi sa isang Christopher Barton na nirepost naman ni Fujiki. Na maaaring totoo, maaaring hindi. Ngayon, kung totoo ito, hanapin po natin, mga kababayan. At i-congratulate po natin ang ating minamahal na Pangulo sa negative 27 na nakuha niya. Ayan, mga kababayan. Presidente, bagsak ang ratings. Mga cabinet member niya, bagsak din po, mga kababayan. Pare-parehas silang lahat, walang mapili. Sa Administrasyong Marcos, sila lang po ang nagkakaintindihan. Sila lang kasi syempre, sila lang ang nag-aabutan ng mga maleta. Kaya sila lang po ang nagkakaintindihan. Kaya naman, sila din po ang lumalagapak sa mga ganitong survey na inilalabas po ng mga survey firm. Congratulations sa inyo, mga sir. Pambihirang pangyayari ito sa Pilipinas na hindi lang ang presidente ang lagapak ang kanyang ratings, maging ang kanyang mga cabinet member lagapak din. Kasi tutulog-tulog sa pansitan ang presidente, ganoon din, natural ang mga cabinet member. Kung presidente nga, lousy, isip-isip ng mga cabinet member niya. Tayo pa kaya, hindi magpapakalausi? O di, lausihan na ang labanan. Magkuya-kuyakoy lang tayo sa ating mga opisina. Huwag na tayo magtrabaho, tumanggap na tayo ng mga bonus, tumanggap na tayo ng mga sweldo, mga lakal tayo ng pera sa kaban ng bayan. Yan, mga kababayan, ang Administrasyong Marcos. Congratulations. Ito pa, maglalabas lang po ako ng aking reklamo. Ayan, hinanaing sa isang tawag nito, network media, media. Ayan, kilalang media o TV network, mga kababayan. Walang iba kundi itong ABS-CBN TV Patrol, mga kababayan. Maglalabas lang po ako ng reklamo ko. Hindi ko na ho kasi matiis Paulit-ulit na po nila itong ginagawa, mga kababayan Di bagay nakatatlong araw na ang impeachment trial ni BP Inday Sara. Saan po ako kumukuha ng video? Sa mga nakasubaybay po sa live ko sa impeachment trial sa ating pangalawang Pangulo. Ano po nakita ninyo sa ibaba ng video? Kanino po nakakortesi yung video ko? Di bagay sa Senate of the Philippines? Kasi kinuha ko po yung video na yon habang naka-live ang Senate of the Philippines. Nag-live din po ako. Nag-hook ako. Nag-hook ako, mga kababayan, nag-hook nga ako sa Senate of the Philippines, mga kababayan. So, ang may karapatan po sa akin mag-copyright, walang iba kundi ang Senate of the Philippines. Pero bakit ang TV Patrol o itong ABS-CBN ang nagka-copyright sa akin? Huwag na lang ABS-CBN, TV Patrol na lang. Itong programa na lang nila sa telebisyon. Bakit ang TV Patrol ang nagkiklaim ng copyright? Bakit sila ang nag-copyright sa akin? Parang ang kapal naman po yata ng mukha ninyo, TV Patrol. Hindi po sa inyo ang video. At higit sa lahat, hindi po kayo ang nagmamay-ari ng Senado. Abay, parang inaangkin po ninyo ang Senado, mga madam at sir. Maliban na lang siguro kung ang cameraman
ng Senate of the Philippines, mga equipment na ginamit ay galing sa inyong kumpanya. Meron po kayong karapatan na mag-copyright. Pero, nag-livestream lamang kayo sa Senate of the Philippines. Sa palagay ko, meron naman yata sariling media ang Senate of the Philippines. Kumuha po kayo ng video, TV Patrol, palagay ko, sa Senate of the Philippines din, pero in-applyan po ninyo ng copyright. Aba, antindi rin. Antindi rin ng sikmura rin. Ha? Nasikmura ho ninyo na maglagay ng copyright sa video na hindi naman po inyo. Galing po sa Senado. Umayos-ayos po kayo, mga madam at sir. Nagrereklamo ako kasi marami po kayo nasasagasaan. Hindi lamang po ako. Marami pong mga vlogger ang nakahook sa live ng Senate of the Philippines sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Kaming lahat ay nakopyright po ninyo. Ang kapal po ng mukha ninyo, mga madam at sir. Hindi naman po yata inyo yung yung video ng Senado. At mas nakikita nyo naman, mga kababayan, ano nakalagay dyan, TV Patrol, July 8, 2026. Ito yung ayan sa ibabaw, pinakataas, claim overview, day 3 impeachment. Impeachment trial na, day 3. Hindi ito, ganun din. May copyright din sila sa akin, dinilit ko lang, hinayaan ko lang. Sa day 3, ganun din po, mga kababayan. At hindi lang po ito, ngayon lang nangyari, ha. Kung natatandaan po ninyo, ang hakbang ng Maisog na, hindi hakbang ng Maisog yun. Teka, kung daw nagkakamali, noong pagpunta ni Tatay Digong sa Cebu, panahon na po yun, mga kababayan, ng campaign. Hindi pa nangangampanya. Parang, basta papunta na po yun sa campaign period, mga kababayan. Nagpunta si Tatay Digong sa Cebu City, yung naka-stripe na damit siya, na polo shirt, yun yung suot niya, na kung saan sinabi niya ni Tatay Digong na, alam nyo kung paano malaman na ang tao addict, o kusang tumutulo yung sipon. Yun yung nangyari kay Junior Bangag sa isang summit din na pinuntahan niya, tumulo din yung sipon. Di ba? Tanging SMNI lang po ang nag-cover nun. Kung di ako nagkakamali, wala pong ABS-CBN nun. At kung meron mang ABS-CBN nun, hindi rin po ako gagamit ng video nila. Hindi rin po ako gagamit dahil hindi naman po tayo kilala ng mga yan. Ang ginagamit lang po natin mga video mula po sa SMNI. So, nag-hook po ako noon. Nag-hook, Ginamit ko po yung live ng SMNI. Nag-hook ako. Aba, pumula yung video ko. Copyright daw. Ay, akala ko SMNI, okay lang, maintindihan ko. Kasi galing sa SMNI. Hindi po SMNI na nag-copyright sa akin. TV Patrol, mga kababayan, ang nag-copyright sa akin. Matagal na ho yun, Ngayon, nauulit, mga kababayan. Namimihasa itong TV Patrol na ito, ayoko naman pong mag-dispute. Kasi pag nagkamali ho kayo dun sa pindot-pindot, sa settings, dito sa YouTube, mga kababayan, pwede pang ma-demonetize yung channel ko. Naghahangad din po ako na kumita kahit papaano sa channel ko na ito. Ganon din, itong taga TV Patrol. Sigurado yan, naghahangad din sila na kumita din sa kanilang YouTube channel. Kaya po sila nagki-claim o nagka-copyright. Naglalagay sila ng copyright. Kasi gusto nila, kanila lang yung income. Paano naman po kami mga vlogger? Paano po yung iba na nakihook din sa live streaming ng Senate of the Philippines? Di lahat po kami apektado, lahat po kami sapul, lahat po kami tinamaan ng copyright strike, ng copyright na ito. Hindi naman po strike, kundi copyright lang. TV Patrol, mga sir, mga madam, ulitin ko TV Patrol. Hindi yung kabuuan ng ABS-CBN.
kundi TV Patrol lamang. TV Patrol, ayusin nyo po ang settings ninyo sa inyong YouTube channel. Marami po kayong nagagambala. Marami po kayong tinatamaan. Tuloy, natatawag kayong makapal ang mukha. Dahil hindi galing sa inyo ang video, pero kayo mismo ang naglalagay ng copyright. Umayos-ayos naman po kayo, mga madam at sir. Mahiya-hiya po kayo. Masyado po kayong gahaman. Ang video ng Senate of the Philippines, pwedeng gamitin niya nino man. Pero, naglalagay po kayo ng copyright, kaya nawawala po ang monetization. Pakiayos nyo po, ano, mga madam at sir? Kasi, hindi lang po ito isang beses nangyari sa akin. Napakaraming beses na. Uulitin ko, hindi sa inyo ang video. Sa palagay ko lang, hindi sa inyo galing ang video. Kundi sa sariling press o media ng Senate of the Philippines. Kaya wala kayong karapatan na mag-copyright. Mahiya-hiya naman po tayo, ano? Ha? Huwag natin masyadong kakapalan yung mukha natin. Huwag tayo masyadong gahaman. Okay? Kung kayo'y nagnanais na kumita sa pag-hook ninyo sa live streaming ng Senate of the Philippines, ganun din po kami. Okay? Huwag na po kayo magka-copyright. Iwasan po natin ang pagiging makapal ng mukha, TV Patrol. Ang kapalo ng mukha natin eh. Okay? Hanggang dito lang ha. Maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.